sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. No? Akala ng kaaway ay naano na siya, defeated na siya, talunan na siya. Pero hindi niya alam na pagpasok niya pala doon, nakapag-share pa sa ng gospel. Kung saan nagkaroon ng tinatawag natin na nakatulong ng malaki. No? Nakatulong ng malaki sa kilalaganap ng magandang balita. So kung tayo ay nakatanggap at that time na marahil yun nga, nakakatawa din yung preaching ni Pastor John kahapon na connected talaga, na talagang noon pasaway tayo, o noon hopeless tayo, o noon hindi maganda yung takbo ng buhay natin. Sa ngayon, bakit nandito tayo sa church? Bakit tayo na kailangan mag-share ng gospel? Para ano? Diba? Para ano? Ako ligtas naman ako. Sabi nga ng iba, uupo na lang ako dito, okay na. Makinig na lang ako. Pero hindi eh. Kasi kung hindi mo yun gagawin, paano naman na-experience ng mga hopeless, na mga taong nakaranas ng hindi maganda kung hindi tayo nakapag-share. Kung paano sila tayo naligtas, dapat ma-experience nila yun. Hindi tayo dapat maging selfish. Yes. Hindi tayo yung dapat na tayo lang ang nag-enjoy tayo. Bahala na sila dyan, nakakapagod mag-share, no? Na busy ako, yung mga ganun ba, ninanakaw natin yung para sa Panginoon, which is dapat hindi naman. Yes. So pagdating ng panahon na tayo ay kukunin ng Panginoon, malaking pananagutan natin sila. Kawawa naman sila. So tayo ay masaya, but huwag tayong maging madamot. Yes, no? Huwag tayong maging madamot sa magandang balita ng Panginoon. Kailangan din natin na maranasan yung tinatawag na totoong kaligtasan, totoong joy, o totoong, yung sabi nga, satisfaction. Yes, yung satisfaction talaga na totoo ay galing sa Panginoon. Yung pagtanggap natin, yung pagpagamit natin ng buhay, yung pag-share natin ng gospel. Alam niyo, nung unang-una ko, nung unang-una ko lalo na nag-SOS, kasi actually nag-SOS, kasi nag-share kami ng gospel every, nag-church planting kami every summer, sumasama kami yan, no? And then, noong una sabi ko, hindi ako marunong. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung paano magsimula. Lalo na pastor na kami ni Pas. Talagang isasalang ka na. Talagang sabi ko, Diyos ko, talagang hindi ko alam kung saan magsimula. Pero alam mo, sa totoo lang, mas okay yung inaamin mo yun sa Panginoon, tuturuan ka ng Panginoon. Yes, yes. Totoo. Believe me. Yan sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung saan magsimula. Paano ako nila pakikinggan. Yes, paano ako nila papaniwalaan, yung ganun ba? It seemed to Pablo, I think, talagang nagtiwala lang talaga sa ng Lord. Basta sabi niya, I want to spread the good news. I want to spread the good news para maligtas sila, para magbago yung kanilang buhay para sa kailalaganap na magandang balita. Kasi yun ang commandment eh. Ang unang commandment talaga ng Lord ay spread the good news. Yun talagang gusto ng Lord. Kasi para sa ikaligtas ng tao. Kasi sa Satanas, ayaw niya maligtas ang tao eh. Gusto niya talaga makasama niya sa impyerno. Ang Diyos gumagawa ng paraan. Alam ka naman ng Diyos magbababa dito para siya magsalita. Andito na yung word niya eh. Sabi ko kay ate, alam mo ate, grabe yung testimony mo. Alam mo, sabi ko, napaka-effective ng testimony mo na yan. Sobra, sabi ko, huwag kang mag-alala, sabi ko, huwag kang malungkot. Sabi ko, pina-experience lang ng Lord sa ilang days. Kung tingnan mo, gumawa ang Panginoon ng pagkilos para makalabas ka doon sa kulungan. Can you imagine? Kasi sabi ng amo niya ko, anuhan na nga daw siya eh, kakasuhan. Pero sabi na yung ni Pastor, Sir, don't worry. I will talk to the employer, I will rescue here. So sabi ko, grabe talaga yung Lord. Pero bago yung ginawa ni Sir, of course, tinanong niya, what happened, gano'n. Siyempre, hindi niya pwede fighting isang may kasalanan talaga. Alam, nakita naman na wala. So yun ang nakakatuwa, no, kay Pablo. Nung nandoon siya, hindi niya sinayang yung kanyang buhay sa loob ng kulungan. So, nakakatawa, dapat sa atin din, huwag natin sayangin yung ating buhay na mag-share ng gospel. Kung hindi ka marunong, humingi ka ng tulong sa Panginoon, tayo ay tutulungan ng Diyos. Amen! So, nakakatuwa. So, sa panahon na yun na magtiwala tayo, alam mo, He will show us the signs, wonders, and miracles, sa mga bagay na hindi mo kaya ng Panginoon. So, ako, nung nagsimula ako magsalita, sabi ko, ay, ang sarap pala! Ang sarap pala mga bahagi na salita ng Diyos. Alam mo, pag may nabago kang buhay, Diyos ko, doon mo masabi, Diyos ko, sabi ko, hindi, yung nagsalita ka lang, nag-share ka lang ng good news, pero nabago yung buhay niya, nag-grow sa kanyang Christian life,
malaking bagay na po yun na talagang kagalakan mo sa Panginoon. Lord, grabe ka talaga. Doon mo makita yung mga miracles ng Lord. So doon ko nakita na until now, sabi nga, pag na-share namin kay Pastor, mga maliliit na yung bata, ay yung mga, ano na, may pastora na naman, gano'n, may church na pinatayo. Yung parang alam mo, parang kahit iniwan mo sila, pero yung seed nandoon, nag-grow sila, and then ngayon, yumabong na sila, and then sila din, nagpapagamit sa Lord. So nakakatuwa po, nakakatuwa. And yun ang maganda, kailangan natin simulan magsalita. At simulan natin yung desire sa heart natin na hindi lang po Lord ang dapat maligtas, sila din. Hindi lang ako Lord ang makarinig na salita ng Lord. Even sabihin natin minsan na nag-hesitate tayo kasi baka mamatawanan ka, baka hindi tatanggapin. Ang importante, nag-share ka. Tinanggap naman o hindi, ang importante, nag-share ka. Man. It seemed doon sa isang kabataan namin ngayon, no? Pastor na siya, nasa cross ship sa sabi, umiyak nga siya kasi nagtago nga yung kanyang contact kasi Bible study. Pero alam niya na nagtago lang talaga kasi ayaw na nga sa kanya humarap na magpa-Bible study. Pero nakita mo yung desire ng bata na nandoon na gusto niya mag-share. Ano yung tinaguan? So umiyak siya na umiyak po dati. Sabi niya, Pas, tinaguan ako ng contact ko pero alam ko nandun na sa loob ng bahay. Yung desire ba? Yung desire niya. Pero alam mo yung nakikita mo yung seed doon sa bata na talagang tinuruan mo rin siya. Hindi nagkaroon siya ng desire. Hindi nung siya nakaranas ng mga ganon, nasasaktan siya. Kasi bakit? May eager na siya mag-share ng good news. So yun ang nakakatuwa. Yun ang nakakatuwa sa atin, no? Dapat hindi natin yun ipagkait sa iba. Even sa mga anak natin, sa mga mahal natin sa buhay, hindi basta-basta, hindi madali. But we need to share. Even nga ako minsan, talaga, alam ko hindi man ako makashare directly to them. Pero, minsan, ano ko na sa mga my day ko, yung mga kanta, kasi alam ko, chinichik nila yung my day ko, nag-aantay yan sila ng my day ko, So, minsan, nag-chinichik na lang ako doon ng mga Christian songs, mga ganon, o members, whatever. Kasi, mahilig yan sila maganda sa aking, siyempre, nami-miss din na nila ako, gano'n kami. Nagpo-post ako doon, sige, makikita yun, may mga like, may mga heart na. So, at least, doon pa lang sa mga awitin, nafe-feel nila yung presensya ng Diyos. So, it's same po dito sa salita ng Diyos, to spread the good news of God. So, ang ganda po na nangyari, no? Doon tumatag din po yung pananampalataya ng mga nakarinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, how to live with Christ, trusting in the Lord. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Hindi po talaga aminin po natin that apart from God, we can do nothing, no? Amen. Limitado lang po yung kakayanan natin. But pag ang Panginoon ang kumilos sa ating buhay, doon mo makikita na, grabe ka Lord. Grabe ka Lord. Ako ever since, sa totoo lang, ako yung isang batang tahimik, mahiyain, napakahimahiyain. Mas gusto ko ba yun sa sulok-sulok, ganon, as in. Pero pag in-empowered ka kasi ng Lord, hindi mo mapipigilan eh. Doon ko naranasan din nung mga ganito na tumatayo na ako yung sabi ko, Lord, grabing wisdom, hindi mo mapipigilan. Pero you will experience, basta ipagamit mo lang yung buhay mo sa Lord, you will experience doon sa mga signs, wonders, and miracles ng Lord. Saan ko ba nakukuha yung mga wisdom na yun? Kasi tuturuan ka ng Diyos. You just trusting the Lord. So sabi dito sa Philippians chapter 1 verse 14, no? Sa buhay ni Pablo ganito din, no? Dahil din sa pagkabilanggo ko, lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa pamamagitan at lalo rin silang tumanggap ng pagpapahayag na magandang balita. So can you imagine that? Sila din nagpahayag ng magandang balita. So kung nakarinig tayo ng salita mula sa kay Pastor, tinanggap natin si Kristo, narinig na natin, so i-share din natin yun. Amen. Alam nyo, sa panahon ngayon, kailangan natin hindi mag-waste ng time. At totoo lang, nabubuyo na tayo sa mga gadgets. Yeah. Nabubuyo na tayo sa technology. Pero wag natin hayaan na nakawin ng diablo yung oras natin. Even ako sometimes sa din na nagagamit ko rin yung mga time ko to aminin ko na talagang nagagamit din yung time ko minsan yung sa gadgets, sa technology. But I ask God's help talaga. Sabi ko, Lord, hindi ganito. Tulungan mo ako. Sabi ko ng gano'n. Tulungan mo ako na hindi manakaw ng kaaway yung panahon ko para sa iyo. Ayaw ko, Lord, na
na ayaw ko Lord na hindi lumago bilang Kristiyano. Ayaw ko Lord hindi lumago bilang anak mo. So talagang sabi ko, tulungan mo ako na talagang, yung talagang magpakumbaba tayo sa Lord, no? Na talagang gamitin pa rin tayo para makapag-share din po yung mga tao. Kailangan makarinig ng salita ng Lord. So kailangan natin, we need to trust the Lord, no? Para tumibay yung ating pananampalataya. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon. And mga, do not be afraid to speak God's message, no? Number 3. So, wag po tayong dito sa salita ng Lord at lalo silang tumapang sa pagpapahayag ng magandang balita. So, dahil doon sa nakulong si Pablo, nagbahagi sa ng salita, doon niya